maganda sa mama ko talaga, she saw beyond that, na hindi forever artista tong anak ko. So, kailangan matuto ka ng ibang bagay. Pag surrounded ka ng mga taong umuoo lang sa'yo at, pinapalaki Pinipraise ka pa. Pinipraise ka, sinasabi na, you're the best, kahit alam naman natin hindi. Walang check and balance. It's bound to happen. Kung nandito si Mami Cars at nakikita niyo lahat yan. Alam mo, I feel like she's here. After the first ones na it was heavy kasi nga it's the first na wala siya talaga physically, parang she would manifest herself in very different ways to make me feel like she's just there, like she never really left. Okay, hello everyone. Ako po si R. Herrera. Natatandaan niyo pa ba ako? Sa mga hindi na nakakaalala, kasi hindi na ako bata. Pero malamang, ang natatandaan niyo yung mga teleserye kung saan ako kasama. So ngayon, samahan niyo kami, magbalik na tayo sa ating mga kabataan. Ako naman, si Arabel Cadosio. Artista din po ako nung bata pa. At tayo'y sariwain natin ng mundo ng TV at pelikula at ngayong entertainment. Talaga? Artista ka nung bata ka? Parang hindi ka napanood. Ako po ay pogi, sabi ng nanay ko pag araw ng sweldo. Pero kapag walang pera, madalas uy lang ako. Ako po si Atong Ridillas, isang Google star. Kailangan nyo munang i-Google para malamang artista pala. Ito pong aming show ay every week nyong mapapanood. At ngayon, dahil bago pa lang kami, sabi ng Mexican proverb, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. RR? Eto na nga. So, introduce na natin ang ating unang guest dito sa ating podcast. Ito, pag sinabi nating child star, di hamak, ito talaga lalabas, no? And this person needs no introduction. And we're very lucky kasi again, isang tawag lang namin, pumayag agad siya. Ladies and gentlemen, Ice Higuera. Welcome, welcome. Thank you. Pumayag ako talaga kasi hindi ko alam na dito si Atong. So, Ayan. kung mapapanood nyo to every week, kasi makikita nyo siya every week. Oh, good luck, guys. Sige, pag-usapan natin yan. Teka lang. Aminin natin kung bakit siya yung unang... Ayan na, ito na. Laglagan na agad ng agaw. Kaya po siya yung una naming guest kasi wala po kaming budget. Uy, grabe naman. Siya lang yung papayag ng thank you. So wait, ano nga, kayo, nagsama-sama kasi kayo. No? Pareho kayong bulag. Actually, ikaw rin ba bulaga ka rin? Yes. Pero nagkasama kami sa Itbulinggit talaga. Noong kami matagal nagkasama. Pero kayo nagkasama kayo sa banyo, di ba? Well, oo, sa maraming bagay. Talaga, tumahimik na talaga ako. Sa banyo, sa swimming pool. Ay, yung swimming pool. Gusto ba natin pag-usapan yung swimming pool? Maraming kwento dyan. At nagkasama kami, di ba, Ice? Oo. Nagkasama tayo sa kung saan sisikat ang araw. Oo, tama. Oo, Di ba? tagal na nun. Tayo Teleserye kasama si din yun. Atong. Tit din ba yun? It's a GMA Telescene. Yun. Telesine pa nun eh. Diba? gosh, May telesine. mga nung araw pa na mga palabas. So ito na nga, itong episode na to. Yes, so actually, bukod sa pag-uusapan natin yung mga nakaraan natin, di ba? Hindi yun. May Hindi nakaraan yung klaseng kayo? Oo naman. Kami, open kami doon. Actually, ako proud ako may nakaraan kami. Yung So yan na. Kalimutan na lang natin yung sa'yo. Para natatawa yung mga tao dito kasi kung yung mga hindi po nakakaalam, may nakaraan din yung isa dyan. Actually, ang OP dito si Ate Arabel. Wala kami nakaraan. Oo nga, no? Pwede naman kayo may kinabukasan. Di ba maganda dito, actually, ang common denominator natin, lahat ng mga anak natin, naging nong si Ice. Yes, no. Pero ako yung pinakamatipid na nongnang. Wala sila nakukuha sa akin, kundi pagmamahal. Wait, pero in fairness, very supportive yan. At dumadating siya. Yun ang dumating siya sa binyag nung aking first star. So sige, simulan na natin yung topic natin. So, syempre pag-uusapan Sige po, host, natin let's ngayon. go. Thanks for coming, Salamat sa pagpunta. Thanks for, that effort Sobrang na, thank you sa pag-guest bumiyahe namin kayo. dito. Pero yung topic nga natin, syempre pag-uusapan natin, bukod sa mga nakaraan natin, ay yung mga taong nakasama din natin, di ba? Yep. Na Mga artistang namimiss. Mga artistang namimiss natin, pwedeng wala na dito, pwedeng nandito pa rin, pero matagal namang hindi natin Hindi nakakasama. Sige. So, sino, mahirap yan. Sige, sino mag-umpisa? Simulan natin sa nauna sa showbiz atin. Si Ice Higuera. Ako, ang mga namimiss ko dalawa actually. Yung isa, of course, because she's not with us anymore, si Charito Solis.
Siya yung gumanap ng Ina Magenta, lola ko. Oo nga pala. Yes. And nakakatawa kasi syempre, di ba, nung lumalaki ako noon, hindi ko Nung tumatanda ka nun. sorry. Oo nga pala. Ice! Sorry, Baka sorry. kailangan mo Kailangan ng mo ba? ano. Apple back. So, nung growing up, siyempre wala akong kabuwang-muwang kung sino si Charito Solis. Kilala ko sa Tita Chato, pero kumbaga, her stardom, hindi ko alam eh. And it was only then na, ito na, tumanda, she's not with us anymore, doon ko na-realize, oh my God, what an amazing actress, alam mo yun. Ano yun, nung kasama mo, ano ba siya? Like, alam mo na siya si Charito Solis. Like, Alam ko lang siya si Charito Solis at si Ina Magenta. Pero hanggang doon na lang siya. Alam mo yun yung... Pero kasi bata ka. Bata ako. And I saw her as not an artista. Kasi I think, ewan ko if you share the same sentiment. Pero, di ba, kapag bata ka kasi artista, you don't see them as artista eh. You see them as tito, tita. Correct. Mas family member yung datingan eh. So, siya yung strictong tita para sa akin. Oo, siya yun sa alam mo akin. sa kanya, naalala ko sa kanya, kasi nagsama kami naman sa Ora Pro Nobis. Yes. Ang pinakang malaking advice na natanggap ko sa mga kasama ko sa artista, sa kanya actually galing, sabi niya, huwag ka magbasa ng chismis. Sabi niya kasi pag nagbasa ka ng chismis, magre-react ka. Pag nag-react ka, may susulat na naman sa kanila, may susulat na naman sila, di ba? Tapos pag may nasulat sila, magre-react ka na naman. So meron na naman. So hahaba lang yung chismis na yan. So, and ever since then, kahit bata pa ako, natandaan ko yun. Hindi ka nagbabasa ng chismis tungkol sa'yo, pero sa chismis sa iba, nagbabasa tayo. Oo Aminin naman. natin yan. Pinag-uusapan pa natin yan. Exactly. May Diba? GC pa nga tayo para dyan. Ilan natin na pag-usapan si Hindi, Ato. ang ano ko kasi dyan, yung thought na hindi natin alam kung gaano kahalaga yung mga kasama natin eh. 'Di ba? When we were younger, ang alam natin, katrabaho lang natin sila or kasama natin sila, pero yung bigat ng dinadala nila with regards to Philippine history, like si I call her Tita Chato, hindi natin alam eh na yung itsura pala niya nung bata talagang napakaganda. Diyosa. Grabe. Di ba? Ang ganda. Isa sa talagang masasabi natin yun ay Filipina beauty na perfect eh. No, kaya sa mga batang nanonood diyan, search nyo kung gaano kaganda Napakaganda. si Charito Solis. Sarap pa magluto. Talaga? Oo, mahilig yung magdala ng ano. Doon ko sa kanya una tikman yung mga Spanish sardines. Napakasarap. Siya gumagawa. Siya gumagawa, oo. Pero bilang kasama mo sa Okay Ka Perico, di ba? Ano siya bilang Charito Solis na... Okay, syempre that time, di ba, hindi pa naman uso yung mga stylist, yung mga ganyan, di ba? Tapos, but siya talaga, pag darating yan sa set, kunyari, kasi kami, we shoot after Eat Bulaga eh. So let's say our call time is at 3 p.m. Nasa set yan ng 2, fully made up. Di ba di ba dito sa Pilipinas ngayon sa atin, darating ka sa set ng alas 3, iba nakapajama pa. Putya doon pa lang mag-aayos, di ba? Nakakailan siya, hindi. Dating siya doon, even the nails, kasi that's her character. Talagang very elegant. Glitters pa yan Glitters, dito. everything, it's there already. Kumbaga, She's very, ready to shoot. At siya yun. Siya yun, she's ready to shoot. And can you confirm it? Kasi I read from somewhere na si Tita Chato for Okay Ka Perico, hindi talaga dapat siya main cast. Yun ang di ko alam. Hindi ko Kasi alam. I've read from somewhere, hindi talaga siya main cast. Tapos on the first taping, talagang wow, parang ang ganda ng chemistry nila with Bossing. So, I don't know, I can't say, but I mean, there's a possibility. kasi mahal siya eh. Kasi Charito Solis siya. Pero yeah, she's that. And siguro if may nakuha ko sa kanya, it's really respecting everybody's time. Alam mo yan. So, She was very professional. very professional. Narinig mo yon, Arabel Cadosio? Yes, Ha? narinig ko yan. Yung mga artista nun, hindi nalilate. Ha? Hindi ako nalilate kahit kailan. Ewan ko sa inyong Lagi dalawa. ko sinasabihin, late ka atong Redillas. Hindi ako nalilate. Wait, so aside from Tita Chato, sino yung isa pa? Yung isa naman yung miss ko, thankfully she's still here, si Tita Connie naman. Kasi parang growing up nga, si Tita Connie, siya naman yung parang nanay-nanayan ko talaga on set. Kasi from Bulaga. From Eat Bulaga. As in talagang, tsaka, Ay sa Skiddy Corner. Ay sa Skiddy Corner. And siguro yun, parang, I grew up talaga surrounded by very nurturing people. Alam mo yun? So kahit nasa work ako, it really didn't feel like I was working. And si Tita Connie, parang our relationship went beyond just TV eh. As in, she took me to my very first Disneyland sa Japan trip. Wow! Siya yung una ko, talaga ang dami na yung memories together na very motherly. So talagang, I love her. I mean, I don't really see her na anymore, pero Pero meron pa rin yung contact. oo, like I'd message her every once in a while. Pag birthday niya, batiin ko siya. Inaanak ko si Vico.
Wow talaga. Ang tanda mo bigla. No? So ikaw talaga ang nong lang ng bayan, ano? Kasi kami dito pa lang, 3 na Kaya eh. talaga nasabi ako, hindi ako magbibigay ng regalo. Kasi pag binigyan ko lahat ng regalo, wala, patay Patay. tayo. Sunod-sunod na Sunod-sunod yan, na di ba? yan. Tatawagan ka talaga. Kami rin naman actually, kami ni Ara. Madalas kami noon sa Connie Reyes on camera. Yes. Yun. So, ikaw ba, Oo. di ba? Tapos ano pa, di ba naalala mo yung teleserye na ginawa natin? Kung saan ka nahulog sa burak? Ewan ko, marami na akong gustong kalimutan pagkasama ko eh. So, basta may teleserye kami. Si Tita Connie din nag-produce nun. Na, basta yung nahulog si Atong sa burak. So, ang baho niya Wait, talaga. ano? Sa script yun? Hindi. Kasi ang kulit niya eh. Tapos that time, talagang feel na feel Pero yung wala action. kasing kulit yung isang kasama natin. Hindi, iba yun. Iba yun. Let's not name that person. As in, so si Atong, siya yung parang feeling action star. Yung parang may kulani sa kilikili na parang... Talaga ba? kahit drama, Leo Marte, si Gago. Nahulog sa burak. Yung kakamo, karma, Gago. Yung acting ko noon during that time, so feeling action star talaga ako. So even yung pag-iyak ko noon, ang kailangan gusto ko yung tutulo lang yung luha ko. Ayoko yung magpapalit yung expression ng face ko. So kailangan nun talagang papatuluin ko lang yung luha ko. Ganun yung ewan ko, syempre siguro, you wanted to reinvent yourself. Di ba? Parang lagi na lang ako yung batang gusgusin na inaapi, ganyan. So, kumusta yung pag-reinvent At least, na yan? Parang hindi at least nabago na. Hindi ka na batang gusgusin. Matandang gusgusin ka na. may change. Tsaka yung pasok ko lang, yung telesine namin, nila Atong and Grabing Ice. telesine. Produced by, Tita Connie Reyes. Yeah, marami Do you remember siya. that? Yun yun! Yun yun! Ba yun? Oo. Si Pura? Pura kasi si Aiza Oo, doon. yun. Parang ako yung batang Connie Reyes. Oo, siya. Okay. Doon yun, tama. Doon ka nahulog sa ikaw burak. pala Naalala mo yun, yun. nahulog siya? Oo. Ang baho Alam mo talaga. ka nun? Oo, siya ate ko. Ate ko siya. Oo. So, naligo siya, Magkakapatid hindi? kami. Di ko na matandaan, pero naligo siya, pero kahit naligo siya, talagang pumasok sa kaluluwa Kasi yung sa set burak. yun eh. I mean, Kinalimutan ko na location yun, ka guys. nun, diba? Guys, bakit kinalimutan ko na yun? Ang ganda na Ano yun, sa Bukawi yun sa may ilog, wawa. Correct. Oo, so yung mga- Madalas yung Bukawi. Ang ganda ng casting. May action Oo, star Ice, era no? yun, action star era. In fairness, ang ganda nung Ang yun, ganda ng telesine casting na yun. nun. Lady Lee. Available Sino daw yun direct? sa Red App eh. Si Argel Joseph yata. Argel Kung Joseph. nagkakamali. Oo. Available daw yun sa Red App, mapapanood sa Red App. Actually, isa pa yan sa mga nami-miss ko. Alagang Like Argel Argel, ako. Ikaw rin, Oo, diba? syempre, sa Alagang Helen. Argel ako. Siya yung, Sabi ni yours. sabi niya sa akin, itong linyang yan, dyan ka lang iiyak. Putik, tumulo yung luha ko at the line before. Cut! Tapos silang, the line after, dun tumulo. Cut! Grabe talaga. Walang Kailangan bata eh, no? Walang dun sa bata. linya yan, Dun ako nasanay. And then, at saka si Direk Argel, hindi siya yung tipong, di ba may mga director na, ganito dapat, ganito. Napaka-smooth na director. He's very, diba? he's very, kumbaga, he knows what he wants. Yes. Oo. Pero hindi siya yung, syempre, di ba tayo bilang bata, we've experienced directors na, Terror. pero talaga, yung kahit bata, walang santo-santo. Pag-usapan di ba ba? natin yan? Sino yung mga director? Pero siya talaga yung he's very clear Yes. sa gusto niyang direction without making you feel scared. Yes, tama. Tsaka relax Talaga, lang, relax. oo. Hindi ka natitensyon, di ba? Uy, dyan na si director. Pag bata ka, may tension. Sino director ng Itmulinggit? Herman? Herman Escuela. Kami rin Herman sa Herman. ikaw, Atong, sinong namimiss mo? Ikaw. Ay! Ang tanong, namimiss ba kita? Talaga ba? Alam mo, itong tension na to, alam mo, pag-usapan kaya muna natin yung tension. Ano ba nangyayari dyan? Tanong, namimiss ba kita? Nakakilig. Sobra ka naman. Ikaw naman Nilalagay yung kasi- sarili mo sa alanganin, bro. Sinabi na may love story. Walang love story. Ara, tayo na lang mag-usap. Kasi itong Ganon. dalawang to, feeling ko may ano. Actually, hindi eh. Akong naiiba dito, kayong dalawa yata may... Ay, hindi kami. Open naman kami. Napag-uusapan open. namin. Alam nyo, Tingnan natin si Atong si Redimas. RR, siya yung literal na bro code. Ano na bro code? Di ba nag-ex-mus? Ay, dude, alam mo, realization ko, nagkaroon pala ako ng boyfriend. Si Ice po yun. Di ba? My first and only boyfriend. Si Ice po yun. Oh, sila yung may something, wala kami. Hindi gusto kong malaman. Ano ba yon? Ano Sige ba? nga kasi para ma-intrigue. Nakaka-intriga. Di pa siguro bukas, di pa din ngayon. Malay mo balang araw, dumating din yon. Wait, ano na nga? Oh, Ano na nga? of course, kapag sinabi ay ang after TVJ, no?
nanalo ako sa Itbulaga. Ang una ko nakasama for television is John and Marcia. So, if I can say both John and Marcia, I would say, pero kung for the purpose of discussion, of course, the king of comedy, Dolphy. Work with him with so many movies. Yun nga, yung una kong movie is with him, yung Action is Not Missing. And it just, it really hurts para sa akin na hindi pa siya national artist. Yeah. Yeah, with the whole... Darating yan. But that's the thing. Bakit hindi ngayon? Bakit kailangan bukas? Di ba? Di pa siguro bukas. Di pa rin. Di pa rin ngayon. Malay mo, balang araw. Bakit mo balang araw? Kanta pala to. But hindi siya dapat ganun eh. Yun yung point. Hindi siya dapat ginaganon. Dapat automatic. Di ba? Kasi alam mo naman natin na mayroong mga pamantayan para maging national artist. Ang isa doon, yung dami ng work. No question. Yeah. 'Di ba? Yung pangalawa, na medyo yung how you live, kung paano ka nabuhay. Ngayon, hanggang ngayon nakukwento, 'di ba? Sa mga napanood ko with their interviews, hanggang ngayon, yung mga anak ni Daddy Dolphy, I call him Daddy kasi di ba? So, yung mga anak ni Daddy Dolphy still compensated hanggang sa apo-apo. So, hindi na siya rin question. But the biggest factor is the effect of your contribution, yung mga ginawa mo. Yeah. And the problem with that is yung comedy. They don't look at it as a serious art form. Mahirap But yun. come to think of it, really? Actually, that's true. Kasi even, di ba, sa awards, di ba, ang nabibigyan parati are the drama actors. But it's honestly harder to make people laugh than make people Totoo cry. yan. Totoo yan. At saka kapag kasi hindi lang naman yun yung ginawa niya. Ang ganda nung, although si Dolphy, yung unang nagbakla-bakla, no? So, yun yung pelikula nga Jack and Jill. Ay, wow. Jack and Jack and Jill. Jill. The original Jack and Jill. But of course, marami ring criticism with regards to siya nga din yung nag-umpisa ng comedy ng bakla-bakla. But to counter that argument, siya rin gumawa siya ng mga magagandang pelikula. I remember crying dun sa scene niya, dun sa nung pinanood ko yung Ang Tatay Kong Nanay. Ay, ang ganda nun. Yung sa scene niya na, bakit ako mahihiya? As in, tulo talaga yung luha ko Tapos yung sinabi Pero ng... tinan mo yun even as a comedian, kailangan niya magdrama para mapansin siya dun At saka yung sa Tatay Kong Nanay, ang galing ng child actor dun Yung sa Tatay Kong Nanay, Oo nga pala. ang galing, idol ko yun Si Nino Mulak yun Ay, oo, pogi pa. Ang galing. Ayun, Pogi Sige, mamaya na po yan. May pre-episode natin. Tapos yung sinabi ni Nino Mulak, yung sa last part ng Tatay Kong Nanay, parang mahal kita, tatay, nanay. Tapos yung reaction niya doon, ni Dolphy, talagang, oh my God, ang galing niya. So para sa akin, walang dahilan para hindi siya maging national artist Oh, no. Diba? Walang Definitely. dahilan. Tama. Oo, at ngayon alam ko merong movement Merong I'm very confident. I'm very confident. I think yun talaga as with anything in government, 'di ba? We talagang if you're one of those people who really believe, 'di ba? I mean, we all do. But if you feel strongly about it, talagang you join that movement and make sure you gotta campaign. Precisely. Kailangan lumaban, tulungan, di ba? Puntahan mo na, lumabang ka na ron. Pumutok. Ngayon na. Ngayon na. Okay lang kaming tatlo rito. Kakantuhan lang kami. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Wala akong pamasahe. Okay lang kami rito. Abunungan mo na. No, but Dolphy is the parang ultimate example of the Filipino FPJ is parang the hero, di ba? But Dolphy is sa atin yung yung tumatawa kahit may problema o dinadaan sa saya. That's totoo Dolphy. yan. That's Totoo yan. Yeah. that's John Puruntong, that's Kevin Cosme, Yeah. di ba? Totoo. Oo. Ikaw, Ara, sino yung namimiss mo? Ako namimiss ko si Kuya Germs. No? Kasi si Kuya Germs yung parang, di ba, Dolphy rin, ganun. Tatay-tatayan yan ng lahat. Maraming pinasikat. From the very beginning hanggang nakita mo sikat na yung mga alaga niya. Actually, ako lang yata hindi sumikat. Wow. Hindi, nakasama ko siya, That's Ara, Bill, Entertainment. wag ganun. Kwentuhan lang tayo dito. Mamaya yung O humor. sige na. Kasi nga, madrama. saya-saya natin Ang Hindi, kasi saya-saya. nga, madrama tayo. Hindi. Kung may patawa, may drama. Di ba? Sige, So that's- ipaglaban mo yan. Sa That's Entertainment, so nakita ko yung pagiging professional niya rin, Yeah. no? Sa pag-alaga ng mga from Monday group to Friday group, kasama natin sa Atong Tsaka wala siyang Redillas. pahinga kasi may GMA Super Show pa siya ng At Sunday. ayaw pa niyang matulog. Walang pahinga, wala ring tulugan. Walang tulugan. Hindi ko alam mo, ang naalala ko kay Kuya Jervis, pagod siya.
Sino ba hindi mapapagod? Di ba pag nakikita mo, on cam, syempre napaka... May negosyete siya sa tanghali. May radio program siya sa umaga. Tapos sa hapon, meron siyang That's Entertainment. Tapos pag linggo, meron pa siyang GMA Super Show. But off cam, makikita mo talaga, minsan natulog yun, minsan, di ba? Pero napakabait. Sobrang bait ni Kuya Germs. Oo naman. And ako, I would like... Wala siyang favorite Walang paborito Lahat. Kala mo lang yun, di lang ikaw favorite. I would like to adhere to the fact na when we're talking about Dolphy and we're talking about Kuya Germs, they're both also from theater. Yeah. So they're part of our theater history. Kasama sila dun sa kwento ng Boda Bill. Yes. So para hindi sila parangalan, sila ay kadalagang lahat ng aspeto ng entertainment Radio, TV. Sampaguita Picture. Oo. No, diba? Nag-start siya doon. Talagang kasama sila Oh, ikaw naman, boss, RR. Siyempre naman, ilalaban ko rin si The King dyan, di ba? May laban pala. Ano naman, The King nga I mean, ako, again, as bata, hindi mo naman na-realize na malaki artista. Alam ko naman, The King siya, pero wala sa akin yun di ba? Ang sa akin, narinig ko lang si manager. Laging manager ang tawag doon But, dahil ako, nung bata ako, katambay ko yung mga tao sa set, naririnig ko yung mga storya na, kunwari, iinom yan. Kalahati lang inumin nun. Kasi ayaw nung mainit na yung beer. Pero merong tao kukuha ng beer niya para ubusin para sa kanya. Kukuha na naman siya ng bagong beer. Wow. Yung mga stories like that. And isang hindi ko makalimutan din yung mantitrip talaga siya. Magpa-prank talaga yun. Sabihin niya, baguhin mo yung linya mo. Pero iro-roll niya yung camera. Iro-roll niya yung film. Dati film pa yun, di ba? So medyo mahal pa yun. Mahal. Magsasayang siya ng ganun para lang tumawa lahat sa set. Para lang mag-prank siya. So, ang saya-saya nung set namin, kahit nasa remote area kami, kahit nasa burak nga kami banda, pero... Nandun ba si Atong nung... Naamoy ko. Pero yun, nag-ano kami. Ang saya-saya kami, nagtatawa na kami. Kaya parang hindi siya talaga trabaho. Tsaka parang he's very generous. Oo. Kasi I don't recall... Motorbike binigay sa akin. Ako nga, I mean, that's a very big thing. Pero ako, the small things Parang remembering your birthday, remembering Yes. Christmas. Parang, never kami nagkasama. We would see each other, di ba? Pero hindi yung gatherings. para magkasama kami. For him to remember those, May di ba? kasi sa bata. Oo, okay. Tsaka spoiler talaga. Sabi ko nga, I will never look at Cream Puff Same way. without remembering him. Kasi sabihin niyan, anong gusto mo? In between takes. Sabi ko, gusto ko cream puff. Okay. Dating 2 tray ng cream puff para sa akin. Hindi ako sanay doon. Ganun ka-spoiler yan. But honestly, ako di ba, now we're in our 40s, you 50s na, no? So, 50s. Parang may galit ka talaga sa Siya pa na yung nararamdaman ko. pinakamatanda. Sino ba hindi over sa inyo? Ikaw ba o ikaw? Parang so parang, we got lucky. Oh, super. Kasi Yes. of course now, nakakasama pa rin natin yung new generation of actors and actresses, right? Pero, iba noon. Iba yung mga artista noon na parang, alam mo yung... The struggle. Hindi lang, but parang, while they may be the most famous, di ba, back then, parang, ngayon kasi, grabe yung flexing Di ba? Noon talaga, di ba? You hear these stories about FPJ, about Mang Dolphy, di ba? About Kuya Germs, na despite the status, despite the fame, they're still very much down to earth. Parang now, it's just very different. Parang ngayon, lahat sila flexing na sikat ako. Parang, that makes me sad. Like ako, I wouldn't kasi wala na ako sa showbiz, right? But ikaw, being there, yun yung nakikita mo? There's a big difference? Nakikita ko yun. And iba yung care noon. Siguro, I mean, I don't know what changed. Pero pag nakikita mo yan, paangat, no? Angat. Oo. Pero pag nakaupo sila, pag na rin. So ano yun, like, even sa set, like, Even sa set. hiwa-hiwalay, mahiwa-hiwalay. Yung very unprofessional conduct. Like yun, ang dami mo nakikita na late na nga dumating sa set. Doon pala mag-aayos. Wow. And you've been waiting for hours. Yung parang, the care that we had for each other back then. Professionalism. Was very, evident. Ngayon talaga parang, hindi, ako sikat, ako ganyan. Oh my God. Boss, sa tingin mo, it has something to do na andaling sumikat kasi ngayon? That's one. Number two, siguro din is, kasi before, I remember, diba, I don't know if napagdaanan niyo, pero diba before, ang mga kasama natin, mga magulang natin. po. Diba? Oo yan, oo. Ako hindi. Kayo. So ako, kasama ko nanay ko. And ngayon kasi, like, diba, looking at the younger,
parang, so, bukod sa nanay, may kasamang ganito, may kasamang ganyan, so alam mo, parang being surrounded by Stylist. yes men. Hmm. Diba? Parang feeling ko yun yung problema eh. Parang, Correct. Oo. pag surrounded ka ng mga taong umuoo lang sa'yo at pinapalaki Pinipraise ka pa. Pinipraise ka, sinasabi na you're the best, kahit alam Walang naman check natin and hindi. Walang balance. check and balance. It's bound to happen. Oo, I remember, like ikaw, mami mo rin. Kasama Oo, mo, ikaw rin, mami mo. Eh, di ba si Tita Evelyn, pucha, panlakihan ka lang ng mata. Yun na yun eh. Nanay mo, lagi akong pinapagalitan. Oo. Ulit mo kasi. Hindi, pero yun din, I think kaya rin like ito, di ba? I mean, ilang taon na tayo, guys. Pero the friendship that we have, na-maintain siya. Kasi parang, kahit contemporaries tayo na may times na parang pwedeng rivals pa nga. Parang yung mga magulang natin, because they were also, di ba? They were also friends. Parang, nag-foster siya ng magandang samahan sa atin. Hanggang ngayon, masabi kong magkakaibigan tayo. But permission to say this. Totoo yun eh. We were young, pero I think, ako hindi ko alam kung pa kayo din. We had competition. Di ba? Yeah. Parang, Pero naman, oo talaga. but if there's only one child actor na talagang tanggap kong talo ako, Aiza Sigera. Nakakampucha. Hindi, oo naman. Oo naman. Kami ni RR, kami ni RR, tabla kami nito eh. Mas magaling siya sa akin sa drama, comedy ako. Comedy, So feeling ko, tabla kami. Pero like sa Itbulinggit dati, magbibigay ako ng joke, adlib. Tapos mag-a-adlib din si Aiza Sigera. Putek, ang galing din ng adlib. So sabi ko, Papa, kamatch ko to. Tapos nakita ko si Lady Lee, pare. Ang galing sumayaw. Sino kasama? Sino? Si Aiza Sigera, sumasayaw din na si Sumasayaw Lady din. Lee. Diba? Ibang Aiza Sigera. Pag nagdrama, ang galing magdrama. Diba? Pag nag-host, siya talaga yung, I think, during our time, baka lang magalit sa akin si Matet. Matet, I love you, mahal kita. Kasi meron talaga silang something. Pero during our time, you're the number one. Oh, thank you. Si Ice, nung nakita ko, Ay. maaga ka talaga tumanda eh. Oo, kaya hindi naman lumaki, pero magawa. You were, kumbaga, alam mo, laruin yung industriya. I saw that eh. But I honestly think my mom had Oo naman. Kasi if it were up to me, I don't think Oh. it was her talaga who made me study singing at 7, made me take And dance the lessons. support, diba? Naalala ko dati, yung van mo, puro cassette Siya yung tapes may eh. foresight eh. Na, kasi parang sa kanya, kasi Even teatro, di ba? Oh, Siya even pa yung theater. nag-push Siya nag-push sa'yo. sa akin. Parang, for her kasi, parang, yun nga, the cuteness can only go so far. Once na mag-teenager ka na, mawawala. Which is true. It happened to all of us. Even singing mo. Even siya. my gosh. Even Oh, singing ko. wow. Kasi para sa mama ko, Si Tita Karing talaga siya yan yung talaga. ano. Kasi, di ba, parang, lahat tayo, when we were kids, nasa bubble tayo eh. Na sikat ka, ganito ka, magaling ka, you're the best. Pero, ang maganda sa mama ko talaga, she saw beyond that. Na hindi forever artista tong anak ko. So, kailangan matuto ka ng ibang bagay. So, talagang pinag-aral niya akong kumanta. Against my will, ha? Ay, hindi mo talaga gusto. Hindi ko gusto. I hated taking lessons when I was younger. Na-enjoy ko na lang kumanta nung... Nag-college ka na. Hindi naman. Nung ano ako, Nung kumakanta ka na sa mga nililigawan mo. Then, nung nag-grade 6 ako, band breakout. So, gitara, ganyan. So, 90s. oo. So, Kaya ka nag-conservatory. Kaya ako nag-conservatory. Pero before that, hate ko siya talaga. But even the other things, even theater, pinag-theater ako, alam niyo kung bakit? Para matuto ko mag-Ingles. Kasi Tagalog ako eh. Rep to, di ba? Ito Oo, yung so Wiz talagang, ba? ano muna, Little Little Shop Shop, of Horrors, Little the Shop, Wiz. So ganun siya, yung, siguro hindi man niya nakita yung bigger picture, pero parang she wanted to make sure na meron akong fallback. Gusto ko tanongin, paano mahal mag-alaga si Tita Karing para sa'yo? Kasi sa mga magulang, iba-ibang iba-iba. pagpapalaki Oo, sa kasi atin. kami opposite eh. Ang sa nanay ko sasabi, di ba sasabi magaling ka? Nanay ko hindi. Hindi ganun si mama, dude. Nanay ko talagang walang ano eh, walang hindi ka Very magaling. harsh. Si Mami Carlos. Yun lang. Hindi, si mama, okay, ano siya? Very honest. Very honest siya. Hindi kanya bibilugin. Yep. Hindi, di ba, sometimes you hear, di ba, mothers parang tumawid lang yung anak nila ng mag-isa. Ang galing ng anak ko. Hindi mo maririnig na ang galing-galing mo. Hindi siya ganon. She's very critical. Na, syempre, when I was younger, parang,
Siyempre, yun ang magsumari sa nanay mo, ang galing-galing mo, pero hindi siya ganon. She would critique my performances even at a young age na yung mic mo napakalayo. Pag tumitingin ka dito, hindi na kita marinig. Aba, parang director pa na Oh, parang siyang director. no? Pero kapag nagustuhan niya yung ginawa ko, hindi niya sasabihin magaling ako. Sabihin niya, naramdaman ko yun, galing sa puso. Ay, wow. Ganon siya. naku. So, nung lumaki ako, parang yung standards na sinet niya sa akin, nadala ko siya. Na parang sabi ko talaga, if it weren't for my mom, I don't think nandito ako ngayon in terms of how I see things, how I do things. Kasi siya talaga yan. So, si Tita ka rin talaga yung naging inspiration mo rin. Hindi lang inspiration, pero parang mentor. Lahat. Which was Oo. amazing kasi hindi naman siya singer. Alam mo, hindi siya singer, hindi siya artista. Siya ang nagturo sa akin lumangoy, hindi siya marunong mag-swimming. Oo naman. My mom, Wait, paano niya nagawa yun? pinanlakihan ako ng mata. Parang- Ewan kasi nasa swimming pool kami. So, di ba uso yung ganito, yung Huwag mo sabihin floaters? sa akin yung swimming pool kasi iba na alala ko sa'yo pag nasa swimming pool. So, may floaters ako noon. So, parang, Aiza, ganito, ganyan. Tanggalin mo na yung floaters mo. Eh, mami, ganito. Tanggalin mo yan, kundi aango ko sa swimming pool. Ganun, Siyempre, ganun. tatanggalin ko. So, hanggang sa after mga 5 minutes, mami, nakaka-float na ako. Hindi ka talaga binibaby. Hindi niya ako binibaby. Ever since, hindi niya ako binibaby. Boss Ice, I also heard from one interview na parang na-foresee din ni Mami Karin. Okay, palapakan muna tayo, guys. Director of Eat Bulaga! Aiza Sigera! Isang full Grabe circle. yun. Nakakabilib yun, boss. Karamihan sa atin, nanggaling tayo sa tape, nanggaling tayo sa Eat Bulaga. At tama ba yung narinig ko dun sa interview na parang na-foresee na yun ni... Minanifest na yun. She was still alive. Kasi I started directing na concerts. Yeah, diba? I did a few shows. Pero always taped, ganyan. Sa amin, nag-direct ka na rin Yes, sa event sa event nila. So parang si Mama, when she learned na nagde-direct na ako, uy, sabihin mo naman na mag-direct ka ng Itbulag. Sabi ko, Mami, director sila. Sabi ko, Pero at least naisip niya, di ba? naisip niya. Ganyan siya. She Grabe, would push galing for tita, things. Sabi ko, ilang beses niya sinabi, ano, kailan ka wala pa, Mami. Sabi ko, pero sabi ko, open up ko yung idea. Hanggang sa, nag-open up ako. Pero syempre, that time, parang meron silang mga, basta, parang hindi, And then, last year, parang nag-direct ako ng concert ng The Clones sa Music Museum. Ayun. Doon nag-start, and then parang si Ate Jenny Ferre of Eat Bulaga, parang in-open up lang niya idea. Gusto mo ano ba? Direct ka ng Bulaga. Kahit mga 1 week lang a month. Sabi niya gano'n. Sabi ko, gusto mo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay po. Sabi ko gano'n. O sige, pag-usapan natin yung schedule mo. Kailan ka maluwag, ganyan. So that was last year. And then, of course, pag-usapan namin yung schedule. So I started na. Nakaka 1 week na ako. And then, so parang ang commitment ko sa kanila is 1 week every month. Kasi nga, syempre, I still have my other job. And we have the company also. Pero, ang sarili lang niya for me, honestly. Kasi, syempre, doon tayo nagsimula eh. Alam mo, doon tayo nagsimula. So, ang sarap lang na I'm still part of it, albeit in a different capacity. Pero, ang sarap lang na nabalikan ko siya. Parang your And- home. Yeah. Actually, nung nalaman ko, naiyak ako eh. Parang, wow! Parang, ang galing! Hindi ba kasi doon tayo nang galing eh. Tapos, at saka parang, when I heard that, I felt magtutuloy yung Itbulaga eh. Magtutuloy yung tradition. Kasi it's you, from Itbulaga mismo yung magdedirect. So, kumbaga gets yung ingredients ng Itbulaga. Ang sarap lang din kasi parang I think that's what Itbulaga has always been eh. Diba, isa sa mga ever since nagtuturo sa akin when I was, as a kid, yung mga Aiza's Kiddie Corner was si Pucci Rivera. That time she was our head writer. And for the longest time, she's our director. And now, nung first day ko, sa kanya sabi niya, may babysit muna ako. Sabi ko, yes, please. Sabi ko kasi, it's my first day eh. So, parang after namin, sabi ko, parang tinignan ko siya, nakakatuwa lang. Sabi ko na parang sa journey ko na to na bago, andyan ka pa rin. So, ang sarap lang. And I think that's what Bulaga is for me. Kumbaga, yes, they discover you. Tapos, they'll allow you to look for your own way and or your own journey sa life na to. And ang sarap lang din that whatever it is I've learned the past, 40 years na rin ako next year sa industry. Grabe, tanda mo na po. Gago. Diretso na rin. Gago. May camera? Pak ko. Podcast to. Tawag dito, alam mo yun, kumbaga, ang sarap lang na sa 40 years na yun, yung mga natutunan ko,
pwede siyang i-apply dito ngayon. Ito talaga, full circle na ngayon. At so ang lesson learned yan, dapat wag makapal. Kailangan manifest, no? Na mamanifest eh. Manifest. Wow! Galing talaga ni Atong Retillas. Ito po, no? Every week yan, ganyan kami, kasama ko yan. Buti kaya nyo. Minsan nakala mo seryoso yung Trabaho lang talaga sasabihin eh. pero hindi pala. No, ito, sige, tanong natin. And, you know, I mean, everything that you have done, everything na, lahat ng success mo ngayon, na minanifest ni Mami Cars. I mean, kung nandito si Mami Cars, at nakikita niya lahat yan. Kuya Boy? Anong, Tito Boy? ano kaya ang ano niya? Tito Boy, may mahiwagang salamin ba yan? Nandiyo na tayo sa moment, wait lang. Alam mo, I feel like she's here. And siguro that's why, I mean, kasi si Mommy will, mag 1 year na rin siya eh. Yeah. But, syempre, of course, the first few months, I was like, it was really bad, alam mo yun. Pero parang, the more na, you know, I'm going through life, the more I do, like you know, even concerts and everything. After the first ones na, it was heavy kasi nga, it's the first na wala siya talaga physically. Parang she would manifest herself in very different ways to make me feel like she's just there, like she never really left. And so yun, parang iniisip ko nun honestly na first, oh my God, hindi, parang, as in, like ko sinasabi, Mi, ikaw may gusto nito. So I really still talk to her, Mi, ikaw may gusto nito, ha, pucha, samahan mo ko dito. And ganun. So ang sarap lang na feeling ko ngayon, now that she's free, alam mo yun, of her physical body, I get to be with her more often. She's with me every day. So, ganun, that's how I see it. And I'm just happy na, kumbaga, yung mga things na winish niya for me, nagagawa ko siya. And I feel like she is proud of me. Sila ni Daddy. Sure. Pero anong namimiss mo sa kanya ng, yan, wala na siya ngayon? Ano yung pinagsamahan nyo na talagang mamimiss Honestly, mo ang na hindi namimiss mo? ko is the food. Talaga ba? Food? Yung sinantolan. Sinantolan. Namimiss ko yung, masarap din siyang gumawa ng, hindi, ano to, yung paksiw na lechon. Ay, wow. Yun ang namimiss ko kasi, di ko rin masyadong namimiss kung makita siya na nanonood kasi parang feeling ko lang talaga nandyan lang siya eh. So siguro yun yung mga physical things that I miss. At saka, or minsan pag masakit ulo ko, yung minamasahe niya ako. Di ba, like, sa isang concert mo, there was a seat talaga. Yeah. Reserved. Talagang walang pwede mo Parang pwede umupo ron. Oo. Parang may umupong photographer, sabi ko, nandyan nanay, tatay ko, malamig ba? Siguro yun, parang, siguro baby, that's how I see death. Like, they're never really gone. They just take on a different form. And that's not far-fetched. Kasi if you're going to look at the concept of energy, Yeah. energy by itself, di ba, even in Chinese, it's qi. It's something that you cannot create or destroy, only Yes. passed on. So if we are made of energy, definitely, the energy is just here. Yeah, it's there and I feel it. Like, sometimes, kasi parang, ang galing lang, and I always telling people, parang, our loved ones will manifest themselves in the way that we know, they best know, para na maiintindihan natin. So, it's for my mom, kasi I remember nun, si Daddy kasi, when he passed, siguro a few days after, napanaginipan ko siya eh. Si Mama ko, ilang days na, wala pa rin. So sabi ko, ano yun eh, kasi 7th day ba o 9th day yung... 9th. So ika-9th day niya, I was in Cebu. Kasi may show ako, di ba? Ika-9th day ng nanay ko, may show ako. Tapos, so nakaupo akong ganyan. Tapos, nasa balcony lang ako. Eh, syempre, sobrang grieving pa talaga ako nun, di ba? Tapos sabi ko, kumusta ka na, Ma? Sabi ko, nasaan ka? So, nakatingin lang ako sa horizon na ganyan. Tapos, alam mo yung, it's a very typical neighborhood na may nag-video okay sa paligid mo, ganyan. Tapos, may naririnig akong song na parang may nagkakaraoke lang. Tapos, ang tinugtog, as in, badly sung, ha? As in, wala sa tonong video okay. Tapos, ang kinakanta is, I Will Be Here. Oh. Sabi ko, doon talaga, iyak ako na iyak. Sabi ko, okay. Alam ko, okay, andyan ka lang talaga. Siya, oo. Sabi ko. So parang that reassured me na parang from then on, andyan siya. The way she was with me when I was younger, she's there. To me, it's the same with my dad. Kasi magmula nung namatay yung tatay ko, talagang never na ako nakatulog nung payapa.
You know, kasi hindi naman ako lumipat ng bahay. So hanggang nung tumanda ako, parang feeling ko na yung tatay ko yung guardian. Tapos nung nawala yung tatay ko, kalala niya naman tatay ko, di ba? Nakatrabaho yung tatay ko. Yun. Hindi na pa yun eh. Kaya nga, yun talaga, yun yung parang hardest eh. So ako din, minsan kapag nagde-drive, parang kapag yung biglang muntik na akong mapahamak or daddy, parang tatawag akong bigla. I don't know, parang hindi ko alam, parang ganun feeling ko andyan lang eh. Parang, or siguro I don't want to let go, kaya andyan lang, siguro kaya ganun. Or pwedeng ako, the way I see it, I think it's different from not wanting to let go or really just having peace in the fact that they're just really there. Kasi parang siguro you don't want to let go is may bigat. Ako, the way I see it lang, not letting go means may bigat pa rin sa'yo eh. But if you can go on with your life nang may gaan, and it's just, you know, that calming feeling of feeling loved and feeling that comfort na they're just there. I think that's a very different state of mind for me. At ikaw naman, RR, Sorry, tahimik lang ako lately. Kasi syempre, bago yun sa'yo eh. Nandun Bago yun sa'yo. Very with recent. Mommy Cars. And also my dad, na very recent. So medyo, when you talk about signs, totoo eh. Alam mo yung parang, minsan, isipin ko siya, tapos bigla may makikita kong billboard, tapos may sign doon na parang ever since ako lang talaga kasama mo. So may mga ganun. Or minsan, there's padadaanin ako sa isang lugar na, ano to? Hindi ko alam to lugar na to, pero yun yung lugar kung saan kami nagbabike pala nung bata ako. And never ko na siya nadaanan ever. Yun lang time na yun uli. So sabihin ko parang, galit pa. Yan. Naniniwala ako dyan sa sign. Sabi ko, Dad, give me a sign. Nakita ko no U-turn eh. Yun na naman. Yun, wala, dumire-diretso ka lang. Hindi, pero ito nakakatawa. So, di ba sabi ko, never ko na panaginipan mom ko mula nung she passed. Tapos, I think because of the stress and everything that I was going through that time, I really had a bad skin breakout nung time na yun. Really bad. Like, nagka-eczema ako sa paa, pimples ko all over talaga my face, ganyan. Kailang balik ako sa Eh, mama ko, when she was still alive, siya yung tagapag-alala, ayang balat mo na naman, ha? Maglagay ka ng kakanggata sa buwan. So, talagang yung mga very, mga remedy, na mga nanay. Di ba, kakanggata, ilalagay mo yan. Sa buong mukha mo, tapos kukod ko rin. Basta, mga niya, homeopathy thing niya. The first time ever, and the only time na napanaginipan ko siya, hindi ko siya naririnig. Hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko nagsasalita siya. Alam mo yun, hindi siya dito, pero you feel that she's talking to you sa dream. Yung balat mo, ha? Pumunta ka na sa derma. Ganon siya. Sabi ko, oh my God, nanay ko to. Hindi siya yung, kasi kung siguro lumapit yung nanay ko sa panaginip ko na, anak, hindi ko nanay yun. Correct. Pero yung pagkakasabi, yung balat mo, ha? Pumunta ka na sa derma. Ito yan. Si Mommy Cars ganon. Pero si Daddy Dick, naging... Hindi, si daddy ko. Hindi, parang... Kwento ba natin ang bangaw dito? Pwede ba dito ang bangaw? Mami ko, kasi syempre nauna namatay yung daddy ko. So, syempre medyo, ito yung time na nag-iiyakan pa, ganyan. Tapos nag-uusap kami ni mami, tapos may dumapong langaw. Yung medyo malaki. Yung, Bangaw. Ayun, bangaw. Tapos sabi ni mami, ayun si daddy mo. Wow! Bangaw! Hindi mo lang paro-paro, di ba? Hindi mo lang dragonfly, hindi mo lang... Bangaw. Pero totoo talaga yun, no? Di ba sa mga nanay natin? Totoo talaga yun. Hindi, Bangaw? hindi, sandali. Kasi naalala ko rin, kasi gano'n din yung mami ko, nawala. Sabi naman ng kapatid niya, nanay mo yan. Ano yun? Langaw. Langaw din. Langaw din. Ba't ka naman langaw? Bakit na? Alam ko, Alam ko mga paro-paro na medyo brown. Oo, yun nga, paro-paro. Bakit ko alam lang. Pero alam mo, para ito yung time na nag-visit ako the first few months when mommy passed. So I think this was the first ever visit ko sa crypt nila. So nakaupo, umiyak ako, ganyan. Tapos kasi diba, dun sa parang pinakalapida nila, may picture silang dalawa doon na magkasama. Ang suot nila black and white na parang Hawaiian shirt, pero may pattern sa black and white. May dumapo sa akin butterfly, black and white shirt. Ay. So, alam mo yan, ito yung mga bagay na, okay, andyan lang kayo. In just very different form, but you're there. You both are there. So, parang, okay ako. Pero to change the topic,
Palakpakan mo tayo ulit. Palakpakan, because Hanip sa pag-change. this month is the LGBTIQAIASS++, or better known as the Pride March. Ang daming Pride letters. Month. Pride March. Ano sabi ko? Pride March. Pride Month. Pride Month. At nasa atin po ang speaker ng ang pambansang tagapagsalita ng Pilipinas ngayong Pride March. At Month! Pride Month! Hindi kasi nagmamarch kayo nun, di ba? Pag nagkikita Kaya ko ba? tayo nagmamarch. Kaya, ato. Sige. Kapit. So, lately, ikaw yun eh, di ba? Ikaw yun eh. Ikaw yung tagapagsalita. Hindi ako yung tagapagsalita. Di ba? Okay. O sige. Pero ikaw yung parang isa sa mga tinitingala nga nagre-represent. Hindi nila ako tinitingala kasi maliit ako. Ayan. Ayan. Ikaw na nga nagsabi kanina. Di ba? Self-depreciating humor. Okay. Okay yan. Hindi, pero there's this controversy now. I don't know if you could consider it as controversy, pero bawal na daw magbakla-bakla. What can you say about that, boss? Sorry, ano to? I don't Hindi, really kasi meron ngayon parang sabi nila na yung marami daw mga comedians na nagbabakla-bakla. Okay. I think ang pinaka-issue is hindi bawal I mean, I Yes, don't know. boss. Yes, Like I linawin said, mo hindi para ako sa yung amin. tagapagsalita. I think the issue is, may mga ibang content creators Opo. na nagbabakla-bakla, for lack of a better term. But instead of, pero kahit nagbabakla-bakla sila, they don't really advocate for the LGBTQ. Kumbaga, so parang I think, kasi I don't think may issue naman talaga. I mean, if that's a content, if that's a content, di ba? Pero kumbaga, ginagamit mo yung pagiging bakla-bakla, you're making profit, di ba? You're making profit off of it. Pero pagdating sa mga usaping LGBT, hindi ka pala alay. So, doon ako siguro may issue. Hindi ko issue na you have it as content, pero issue ko na, sana man lang, kung ginagawa mo rin to, sana we can also count on you. At nakikita mo rin yung plight ng mga LGBTQIA people. Yeah, I would agree with you. 'Cause I'll be honest with you. One of the best moments of 2025, as in talagang ang saya-saya ko. As in talagang nung napanood ko, nagwawala ako. Nung napanood ko si Ice Ice Baby sa Itbulaga. yung nagbabae, si mahirap ba? Nahirapan ba? Mahirap yung sapatos. Yung sapatos. Yeah. Kasi hindi talaga ako sanay mag-heels eh. But the Hindi makeup. nga sanay magsapatos eh. Oo. Kaya nga sobrang thankful kami, nakasapatos kayo. Nakamedyas At ako. naligo ka ngayon. Oo, di ba? malaking bagay yun talaga. Naligo Grabe talaga? yun. Oo, naligo ako. yan. Nagpabango Gusto mo pa. yan? O, kita mo? Nag-deodorant din ako. Gusto mo may kilig ko? Hindi ko alam kung bakit, pero ikaw madalas kita makitang Hindi naliligo? naka-drag. Nakita kita nag-drag nung sumayaw ka pa nun. Hindi, kasi di ba, parang before ko malaman na trans man ako, I considered myself lesbian, di ba? And then, nag-trans ako. Alam mo, honestly, when I came out as trans, and, parang the people I love, na feel ko that I was already accepted for who I am, and parang wala na akong issue. If I made, like yun, I mean, hindi naman siya tipong everyday occurrence na lalabas ako, nakadress ako. Pero like yun, parang, I remember before may issue ako na kailangan ko mag-dress sa Correct, ganito. oo. Ngayon, honestly, like yun, parang, especially with drag, but I really see it as an art form. I'm a fan of drag artists. So parang, it's fun. I mean, it's fun to play every once in a while. You're a Alam mo yun? co-owner of a drag bar. of a drag bar. Right? Oo. So parang, that's how I see it now. Parang hindi na siya issue na, makakabawas ba to sa... Hindi eh. Magkamatcha ko. Di ba? Parang, siguro yun parang, I think very important yung self-acceptance eh. Kasi once Tsaka you've accepted... confident ka na eh. Oo. Once you've accepted yourself, once You'll be kilala mo yung sarili comfortable. mo, ano ka talaga at sino ka, hindi ka na bound sa mga, kailangan ganitong tingin sa akin ng tao, kailangan, I don't really care anymore. No need Actually, na magpangga. nag-adjust din ako eh. Because ever since, akala ko nga, lesbian, right? Yeah. But when you came out as a trans man, parang even I had to change yung mga Yeah. pronouns ko sa kanya. Oh, I mean, and until now, I I mean, I'm sure, like, even you guys and people who are probably watching now, may mga adjustment pa rin. And yun nga, parang, ako na nga itong may katawan, nag-adjust ako eh. What more the people around me? Diba? So, I think I have more understanding of other people na nadudulas pa rin sa Aiza.
Alam mo yun? I mean, or minsan they use the wrong pronouns. Siguro the first few years, I was that. Nung, yun nga, nung hindi ko pa, kailangan ko pa i-prove yung self ko. But now that I know who I am and I've proven, parang, well, it's immaterial. Meron ka na miss doon sa era mong yun? Nang alin? Lesbian? Or yung hindi ka pa, ano? Wala. Wala ka na miss? Wala ka na miss. I mean, para ano siya eh, it's a part of my journey na napagdaanan ko. Okay na. And then, I mean, I don't even know what's gonna happen in the next few years. Let me just quote Harry Potter. Sino si Harry Potter? Daniel Radcliffe. Sabi ni Daniel Radcliffe, you don't have to be gay to support. You just have to be a human. Yun yung sabi ni Daniel Radcliffe. So, importante na talagang napapakinggan natin. Actually, that's I think the main problem. Diba? Nagyayabangan tayo, nag-uunahan tayo. Ang tingin natin sa human race, unahan. No. Kasi human race eh. Alam mo, palitan nila yan. Kaya na pagpapalit ng orange to Charmaine. Diba? Palitan na human race ko. Ayaw na naman. Hindi mo alam? Oh my God. Si R.R. Matanda. Si R.R. Matanda. Ay, orange to Charmaine na yan. Viral yan. Sige, mamaya. Okay. Viral yan na clip. Okay, bait. Hindi kasi it's always about having your voice. Yeah. I think, with regards to any parang group problem, lahat naman sila may gustong sabihin eh. 'Di ba? And there is a legitimate problem. Yeah, 'di ba? definitely. And once we ignore that fact na may legitimate problem, doon nagkakaroon ng problema. 'Di ba? With regards to yung mga may mental problem, with regards to kung ano yung race, kung ano, it's up for us to listen eh. Yun ang pinaka-importante. And I just want to add on to something na sinabi mo. Okay, di ba? Lahat tayo, di ba? We can actually speak up. Pero it's not just about, kumbaga, lahat tayo may gustong sabihin, but how do you say it that will actually translate to understanding of the certain situation. Kasi sometimes, I think, hindi lang to sa mental health problem or sa LGBT, mga issues and everything, marami tayong gustong sabihin eh. But sometimes, we come off as aggressive, as entitled. So if, di ba, at the end of the day, ano bang goal mo kung bakit mo gusto magsalita? Because you want to be understood. Di ba? You want, di ba, you want your side to be heard. But I think doon papasok yung framing mo ng sasabihin mo. Na kung sasabihin mo, like ako, di ba? Kunyari, nakasalubong mo ako, tinawag mo ako, oy, Madam Aiza. Sabi ko sa'yo, hoy, hindi ako Madam Aiza, ayusin mo. That's a problem. For me, that is a problem. Because while I am expressing my truth, do you think nako-convey ko yung message na gusto kong, di ba? Yeah, and that is my appeal too. That is my appeal too. As compared to, sir, hindi na Aiza ngayon. Tsaka kung naman, Madam, medyo masakit na ice na lang. How would you take the first one better or the second one? The latter one. Kasi diba, we don't wanna feel like nagkakamali tayo eh. It's important yung sinabi niya na a lot of people have a lot to say also. Yeah. And a lot of people don't know how to listen. Yes. Kasi yun eh, parang marami kang gusto sabihin, pero kung nakikinig ka talaga, makikita mo na, uncomfortable siya sa madam. Oy, uncomfortable na siya sa... Yes. Diba? Dami-dami natin sinasabi nowadays. And Na so may much- opinion. So much has to be based on culture. Oh yeah, Diba? definitely. Like let's say for in America, people get angry when they say in America, like, what happened there? Sorry naman. Hindi maintindihan. Hindi. Kapag seryoso kasi ako talaga nag-i-English ako, tsaka pag nakakakita ako ng maganda eh. Diba? Patagalog Okay. na lang. Anyway, Tagalog. hindi, kasi yun nga, nakapaloob din sa kultura yan. Yeah. Di ba? Sa Amerika, pag nagkamali sila sa pronoun, nagagalit sila. Sa Pilipinas, sana wag po kayong magalit pag nagkamali sa pronoun kasi hindi naman talaga natin alam ang pronoun eh, di ba? Ang Tagalog nun, panghalik. Nagpapatawa siya. Ang halik pala. Sorry, nakakatawa. Nakakatawa pala si Atong Luz. Oh my God. Seryoso na. I'm so sorry. Pero sabi niya, sa Tagalog, walang Hindi, kasi di ba siya? Diba? Wala eh. Oh, di ba? Wala. Tama naman siya. Mga Yun ganun. nga, maganda yung salita natin. Maganda talaga yung salita. Kasi yung salimbawa, yung salitang I love you. Mahal Yun, ka. no? Yung I tsaka yung you, magkahiwalay. Pero yung mahal kita, yung sa kita, nagkasama tayo dun. Andun na kaagad yung love. Tama. Tama. So, importante talaga na aralin din natin yung language and all. Halimbawa, yung gay lingo. Di ba? Yung gay lingo. Iba na yung gay lingo noon sa gay lingo. Oh, yeah. Talagang hindi ko naintindihan eh. Although, parang mas marami talaga akong hindi naintindihan. Hindi na nga kasi- gay linggo eh. Putya, paano magsalita minsan yung mga anak natin? Hindi na rin natin maintindihan eh. Iba na rin eh. Di ba? Ano ba yung butragi sa 6'7"? Ano, alam mo yun? 6767. Di ba? Pero ito, yung anak ko, nakuha niya sa akin yun. Minsan, anak ko rin,
Cheret, gumagano siya. Tapos one time, may kaaway siya sa nakalaro niya. Sabi, well, you unfriended me. Sabi, you unfriended me first. Oh, pak. Yung anak ko pa talaga. Sabi ko, okay, alam ko anak ko to. Hindi, ayun talaga. I think, as with any change, di ba, it's hard talaga the first time na ma-encounter mo to. I mean, iba-iba tayo ng reaction dyan. Even people who are actually talagang very much progressive already, any change will talagang mahahantig ka dyan eh. Pero, siguro yun nga, parang, it's the willingness of both parties. Number one, the first party, let's say ako, sa LGBT, di ba? On my end, to understand that my journey, kung saan man na ako ngayon, pwedeng wala, let's say, kunyari, nag-come out ako, di ba? Kasi nung nag-come out ako at hindi natanggap agad ng mga magulang ko, na bad trip ako eh. Feeling ko, ano ba, ba't hindi niyo ako matanggap? Ito nga, binigay ko buong buhay ko sa inyo, bla bla. Ito nga, hindi ko. Di ba? Andun ako nun eh. Pero now that, I'm older, and na-realize ko na, shit, doon lang nila narinig nung day na yun na sinabi ko, and I-expect ko agad maintindihan nila just like that. Napaka-unfair ko naman. So parang, the way na inintindi ko yung sarili ko dun sa self-journey ko na yun to get to the acceptance of this is who I am, the time I tell my parents or my loved ones that this is who I am, that's the only time they'll begin their journey. So parang, maybe I can be gracious enough to, okay, sige, process it first, and if you have questions, let's go through it. Diba? I think kung ganun tayo mag-isip, and hindi yung lagi natin iniisip na masama ang tingin mo sa akin, masama ang tingin ko sa'yo, salbahe ka, pupunta ka sa hell, ganito. Instead of doing that, diba, let's take the time to process things. Maybe it will be a different conversation now. Dami, ganda na ganda na ng flow ng conversation. So, ano pa talaga topic natin? So, What's The things that we miss, the things that the people that we miss. So Yeah. again, like, lahat ng pinagdaanan mo nung bata ka, ngayon, nandito ka ngayon sa pagdidirect, nandito ka sa pagpaproduce also. What's next for you? alam mo, hindi ko alam. Kasi, hindi talaga ako planner eh. Alam mo, yan? tanong natin kay Mami Karing. Mami Karing, Wait, what's next? may bakagalaw baso. Kasi malamang siya, alam niya, di ba? Hindi ako planner kasi even yung pag-artista ko, hindi ko naman planano yan eh. Yung pagiging singer ko, hindi ko planano. It's just that siguro yung pagiging singer, it was a hobby that I really enjoyed. That for some weird reason, I became good at. Alam mo yun? Ang laki nung natulong ng theater sa'yo, no? Oo naman. Ang galing mo na mag-English. Thank you po, Rep. Thank you, Atlantis. Alam mo yun? So, even with the directing, it's because parang feeling ko nga sa lahat ng mga ginagawa ko, it was the directing thing na minanifest ko na I told Lisa talaga, love, gusto ko mag-direct. Pero that happened when? 2016. I started directing mga events 2018. So, and TV finally, 2026. No, nag-movies ka na rin. Oo, nag-movies kami. So, alam mo yun, parang sa buhay ko, parang siguro hindi ako planner kasi parang early on, naintindihan ko na life will really give you so many things na hindi mo alam, minsan wala to sa plano mo. So ako, I pick what I feel na may enjoy ko. Magiging masaya ba ako dito o hindi? Minsan may mga ginawa ako na sinubukan ko to, hindi ako masaya, I will quit. And then look for the next one na, happy ako dito, game. Kasi feeling ko, pag happy ka sa isang bagay, you will definitely thrive. Sabi nga ni Balagtas, paano mo malalaman kung ang tubig ay malalim? Kung nasa pangpangkat, di mo lulusungin. Yan. Or sa burak. Pero sa burak. Ganyan ba yung naging... Bilang, Ibalik talaga sa burak. kasi pang-pang pa eh, di ba? Pero anong mas matimbang sa'yo? Yung pag-acting mo, gusto mong bumalik or pagiging director? Yung katawan, Yung- lumatimbang sa kanya. Hindi, I mean, yung mas gusto niyang gawin. Sa Na ngayon, talaga. I really enjoy directing. Directing Oo. talaga. Right now, andun ako sa... And I enjoy ko siya talaga. Because, syempre parang, in directing kasi is like a culmination of all the things that I know eh. So, kasama dyan yung acting, kasama Mga dyan yung culmination singing, sa'yo. kasama dyan yung lahat. Lahat ng napag-aralan ko nung bata ako. But of course, diba, like ito, like last year lang, I did an acting, last year ba? Yeah, I did an acting stint with PETA, for Walang Aray. So, every once in a while, meron pa rin, para lang mawala yung kate, diba? Pero, ang gago. Pero, Aray, walang kate. O, sige.
Bakit kasi nung magkakasunod, walang aray, walang cut eh. Ay, paluwagan. So, alam mo yun. But definitely, the singing and the directing, nasa top siya ngayon. Yeah. So sana ma-direct mo rin kami. No? Oo nga. Kundi, sige, ganito. May contest tayo. Kung meron ka, ikaw magde-direct, tapos bibigyan mo kami ng role, ano yung mga yan? Definitely, Parang sa akin lang bagsak nito. Hindi, ako na muna. Dulo na natin si Atom. Sige. hindi, ako siguro ang role mo. Ikaw talaga, alam kong your ano talaga is drama eh. So gusto kong makita yon talaga. And I miss seeing you talaga in like very serious roles. Si Ate Arabel. Ate Arabel talaga. Ate ko Oo, sa Ate talaga. talaga. Kasi nga sa Ever since telesing. na oo. Tsaka, Pag nakikita kami, di ba nakikita tayo madalas ate yan? so ako kay Ate Arabel, gusto ko yung medyo kahit alam kong mother ka na, parang gusto ko yung mga medyo mental, mga psychological, Wow. gusto ko yun makita sa'yo. Wow, medyo mabigat yan. Kakayanin yan. Game. Kayanin ko. Kay Atong Silent Films. Uy, Uy, mabigat yun. Mahirap yun. Yeah. yun. Idol ko si Charlie Chaplin. Exactly. No, Idol ko si silent Charlie movie. Chaplin. Exactly. You know, I forgot yung quote, pero kanina pa ako nagko-quote, parang wag. Pero Di ba, diba, maganda yun, the interesting world, yun, Gusto ko talaga. the world clapped at Charlie Chaplin when he was not talking. So everyone listened when he wasn't talking. Exactly. So malay mo, makinig na ako sa'yo pag di ka nagsasabi. Uy, pero maganda yun. Maganda idea yun. Yeah. Sana mangyari. So, yun yung gusto ko, makita siya. So, again, napakasarap ng kwentuhan. It's Parang nice. parang kayo lang, parang ako rin sinasama nyo na lang. Uy, excuse me, ang dami ko kayang quotes. Ang dami mong pa-quote ka dyan. Ang ganda kasi parang bumalik tayo dun sa mga, yung kabataan natin na nagsasama-sama tayo. Nangyayari lang naman itong usapan na to behind the camera habang naghintay tayong eksena. Oo. So, ang sarap lang na nagagawa natin siya ulit. And it's just Teka nice. lang, may linawin lang. Sino ba talagang first kiss mo? Ha? Nako, parang narinig ko yan ah. Sa totoo lang, Ako, di ba? hindi, unfortunately, hindi ikaw. Hindi ako Ang first mo. kiss ko, yung Jack girlfriend Stone. ng pinsan ko. Oh. Girl. Girl lang. Tapos sabi ko, try nga ako ng boys din. So, try ko kayong dalawa. Tapos sabi ko, Parang wait lang, parang alam ko, nagamit ako na try ko Wow. yung dalawa. Parang pakiramdam ko use. Wait lang, curious ako dyan. Ilan taon Experiment yan, Ice? Ilan taon yan? Yung time na... 8 siguro. Sa akin, itbulinggit eh. Oo. Ay, Tapos kami Itbulinggit. kasi bata. So, definitely girl yung una ko. Tapos, So sabi mo, ay, walang kwenta pala talaga. hindi, gusto ko, parang, I wanted to be sure first before I dive in. So, sino yung huli? Yan. Ako ba? Ako Sino huli? Lalaki? Oo, ikaw talaga yung... Ikaw yung huling lalaki. Oo. Ay, Tapos wow. bumalik ka sa girl, no? Shit, parang ako nga yata. So anyway, thank you again for Thank you. coming. Sana mag-guest ka namin uli. Hindi, actually, I don't want to call it guest eh. Kasi kung free ka anytime, punta ka Oo. dito. Lapit mo lang naman yata dito. Nagpapakain naman yata ng libre. Pero yung sweldo, hindi ko lang alam. Bahala si Miss Aaron. Oo. At yeah, I mean, siguro yung ibang mga child actors, pwede silang pumunta dito to visit Oh, us. tama naman eh, like And before. to- Yeah. May, Saya yun. may GC naman yung mga kapanahunan natin. Or in other words, Hindi gift check, ha? Hindi gift check, may Group group chat, chat. Sabi ko nga, may group chat po yung mga artistang hindi nakatawid, 'di ba? Huwag na, sinabi ko na yung joke na yun. Anyway, maraming salamat po sa mga bagay na na-miss nyo. Actually, ang na-miss ko yung ganitong kwentuhan. Yeah. Di ba? Ikaw, Arabel, ano na-miss mo? Oh, na-miss ko si Aiza Segura, syempre. Nice. Oh, di ba? No, actually, Aiza Segura is one of those stories, di ba? Na talagang until yung pagtanda, mag-isang siyang mahusay na ehemplo para sa mga kabataan. Na ang daming parang nandidinig. Parang ang daming... Parang ba ikaw kasi nagsasabi, hindi seryoso eh. Parang ginagago mo lang ako. Pwede naman showbiz lang to tayo kanina pa. Di ba? Pero yun nga, I mean, she's been through tribulations, trials, and Wow, he. Tribulation. Spell mo yung lalim. tribulation. Ang dami, ha? Spell mo yung tribulation. Kwentuhan lang tayo dito, may spelling contest. Bakit? May pakot ka nga. Hindi, at yun nga, sabi ko, kasi nga, yung ninong niya, yung anak ko, ninong niya. Sabi ko, kamo, galing-galing ng ninong mo, director na ngayon ng Eat Bulaga. At bilang representative nung mga kapanahon namin, we're very proud Thanks of you. guys, that means so much. Sobrang proud ako na, alam mo yun, kumbaga,
whatever it is sa pinagsamahan natin na nandun pa rin. And I'm just glad to hear that from you na you're proud of, Oo naman. Halata naman. you're proud of Atong. Oo. So anyway, ako po si R. Herrera. Ako naman si Arabel Cadosio. At ako po si Ian Veneracion na budget version. Timo. Ako po si Ike Segura. At Eto na kami!